Lahat na ba ay natikman si Diwata? Ito nga pala yung isa sa mga trending ngayon na Diwata Pares Overload. Masarap nga ba? Sulit nga ba? Tara alamin natin! Mula Marikina ay naisipan namin pumunta sa Pasay para nga tikman itong Diwata Pares Overload. Dahil nga trending, naisipan lang naming magmotor magkakapatid. Dahil sabi ko ay Black Saturday naman kaya siguradong konti lang ang tao. Dahil nga ang mga main character ay nasa probinsya pa. Dito sa video ito mga mare ay sasabihin ko lang sa inyo kung ano ba yung mga na-observe ko during doon sa aming pag-stay doon sa Diwata Pares Overload. Magbibigay na din ako ng mga konting marketing strategy as a marketer. Lahat po ng mga makikita nyo sa video at sasabihin ko ay based lang po sa may experience ko. Paalala lang na iba-iba po tayo ng opinion bawat tao. So yun na nga, bumiyahe kami dito sa may C5 kasi nga susunduin pa namin yung kapatid namin dun sa may IPI. Dahil nga out niya ng alas 8 kaya ayan, naanada din natin at sabay pupunta na din tayo ng Pasay. Sa mga hindi pa nakakaalam kung saan ba talaga located ang Pares Diwata Overload, malapit lang po to dun sa may GSIS or kung mas kilala nyo yung World Trade Center. Halos malapit lang din po siya sa may World Trade Center. Eto na nga mare, nandito na tayo sa Pares Diwata Overload. Grabe, hindi namin ina-expect na ganito pala talaga kahaba yung pila. Sabi ko nga sa sarili ko siguro konti lang yung pila ngayon dahil nga ang mga main character ay nasa probinsya pa. Pero nagkamali kami, tingnan nyo naman kung gaano kahaba ang pila. Sa mga pupunta nga pala dito, 3 po ang klase ng pila na meron sila. Ang una ay dun sa takeout, malapit lang yan dun sa may parking area. Pangalawa naman, itong pinakamahaba na to ay ito yung mga Pares Overload. Dapat Pares Overload lang yung i-order mo dyan. Sa mga gusto naman makatry nung chicken niya, pila po niyan ay malapit naman dun sa may pinaka-entrance niyang mahabang pila na yan. Doon po pwede kayong mag-order ng chicken at saka ng Pares Overload. Tingnan nyo naman kung gaano kahaba yung nilalakad namin bago kami makarating dyan sa dulo. Eto nga si Princess Fiona ay nagre-reklamo na dahil gutom na daw siya. Baka daw pagka natapos kaming kumain dito ay diretso na naman siya pasok dahil nga sa sobrang haba ng pila. Habang naghihintay nga at nakapila yung isang kapatid kong lalaki ay ayan sinabi ko sa kanila na pumasok kami dun sa loob para makita kung ano yung nangyayari sa loob. So nakita nga namin ito na sobrang lalaki talaga ng mga kaldero at mga tangke. Doon naman sa bandang lugar na yon parang doon sila nagsasaing, doon din nagtitimpla ng Pares Overload at doon din piniprito yung chicken. Ito na nga din pala yung update doon sa mga bagong pinapagawa ni Diwata. Yung lugar ata na yan ay pinapaayos niya para maging mas maayos yung mga lutuan. Alam nyo ba mga mare, iniisip ko kung paano na lang kung tanghalian kayo pumunta dito or hapon tapos tirik na tirik yung araw tapos ganun kahaba yung pila. Sobrang daming ang staff ni Diwata dito at lahat sila ay may kanya-kanyang obligasyon. Ito na nga pala yung sitwasyon sa loob at ayan yung mga pila ng kukuha at magbabayad ng Pares Overload. Ito din yung mga tent niya at yung mga kumakain. Napansin ko lang dito na sobrang konti lang ng tent. Shout out dun sa Pepsi na sana sponsoran nyo naman si Diwata ng tent. Dahil sa dami ng soft drinks na kinukuha niya sa inyo ay isang maganda din tong marketing strategy para sa branding nyo. Imagine niyo naman na lahat ng tao dito ay kumukuha ng video o di nahagip din kayo. Tapos ipopost lang nila yan sa social media nila o di may free advertise ka na. Naman si ate pagka malapit ka na doon sa kuhanan ng pares ay ayan sumisingil na siya at ito bibigyan kanila ng stub na to. Ang stub na to ay para sa soft drinks. Kung ilan yung stub mo, ganun din yung soft drinks na kukunin mo. Ito na nga yung line for Diwata Chicken. Doon sa Pares Overload, mabilis lang yung pila na yon. Yung kapatid ko ay pumila lang siya ng mga about 45 minutes. Pero dito sa Diwata na to, inabot ako ng 1 oras at kalahati kasi nga ganyan lang karami yung dinadala nila every 15 minutes. Parang nasa 30 pieces lang yan. Sa mga nagtataka kung bakit hindi na yung parang pinapakita sa video na isang buong Thai part, sabi po ng staff nila ay hinati na nila sa 2 dahil sobrang tagal nga daw lutuin pag ganong kalaki. Tapos nahihilaw daw siya. Ito naman yung yempo niya, isa din sa mga bagong putahe nila.
Pero dito sa Yempo, konti pa lang yung mga nagtatry nito. At ito na nga, moment of truth, nakakuha na tayo ng Pares Overload. Sistema naman nila dito, ang sasabihin ko ay ito based sa mga na-observe ko. Pagkabigay sa'yo nung card kanina, yun lang yung stub for Pepsi or dun sa soft drinks nila. Pero dun sa may iba, like dito sa may Pares Overload na yan, based dun sa observation ko, hindi nila monitor kung ilan ba ang kinukuha ng tao. Bakit? Kasi nandun lang yan sa may isang lamesa after nung nagcha-chop-chop, ilalagay dun sa mangkok. Tapos ayan, kukuha ka na lang dun. Ibig kong sabihin dito ay hindi nila monitor kung tigi-ilang mangkok ba yung nakukuha ng bawat tao. Kasi wala silang stub para doon. May stub lang sila ay para dun sa soft drinks. Kasi pagkatapos mong kunin yung mangkok na yon ay pupunta ka na dun sa may mga kalderong malalaki para lagyan ng sabaw. Sana ay maayos na ni Diwata lahat ng process niya dito. Unang-una dun sa pila dapat maglagay siya ng signboard doon kasi marami talagang nalilito na akala nila yung mahabang pila lang ay dun lang ang pila. Pero meron palang 3 pila na for take out at for chicken. Pangalawa ay dun sa may cashier niya o yung nangungulekta ng pera or ng bayad. Kasi lalo na nung pumunta kami, wala siya, paano niya nasusure na tama lahat ng binabayad? I mean, para meron din siyang reference, diba? Magkano talaga yung kinikita niya. Pero kung 100% naman siya na pinagkakatiwalaan yung mga kahera niya, ay okay naman yun. Okay, dito na tayo sa may pinaka mismong pagkain niya. Nag-order kami dito ng Pares Overload at yung kanyang pinagmamalaking chicken. Etong pares na nakuha namin ay may chicharong bulaklak at ayun yung mga crispy bagnet or yempo. 100 pesos yung pares overload niya at masasabi ko namang sulit na yon dahil nga only rice, only sabaw. Yung sabaw niya ay hindi ganun na typical na kalasa ng mga pares na natitikman ko sa kanto kasi nga hindi siya beef. Kaya kung ganong pares ang hahanapin nyo, yung parang beef yung pinaka-flavor niya, hindi po ganun yung lasa. Pero meron naman siya mga pantimpla doon at yun na lang, bahala na kayo magtimpla. Para naman sa chicken niya mga mare, isa sa mga sinasabi ko ay perfect at ang sarap talaga. Sa mga nakakakilala nga sa akin, alam nila na mahilig ako sa manok. Overall experience namin dito ay goods na goods. Grabe, alam nyo ba na ang dami mo na makakakwentuhan habang nagpumipila kami dito? At sabi nga nila na sa 100,000 ang kinikita ni Diwata sa loob lamang ng isang araw. Grabe, di ba nakakaloka? Sana nga mas dumami pa ang customer mo at magtuloy-tuloy pa ang iyong business, Diwata. Sabi nga ng kapatid ko, okay lang maging kamukha ni Diwata basta ganyan ang negosyo niya. Ayan nga at sumasakit na ang tiyan niya dahil sa sobrang daming nakain. Mahina talaga sa kainan tong kapatid ko na to. Dahil pag masyadong marami siyang nakakain ay ganyan sumasakit talaga yung tiyan niya. Ayun lang mga mare, salamat sa panonood.